Sang-ayon ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO sa pagpapaliban pansamantala ng unang BARM parliamentary elections. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Umabot na sa mahigit 4,000 mga rebelde sa buong Pilipinas ang nagsumiti na ng kanilang aplikasyon para sa amnestiya o ang pagbabalik loob sa gobyerno. Base yan sa talaan ng National Amnesty Commission. Pinakamarami sa kanila ay mula sa Catbalogan sa Samar at Pagadian sa Zamboanga del Sur. Pero ayon sa NAC, may ilang local amnesty board pa rin ang walang probisyon ng Safe Conduct Pass. Kaya may ilan pang mga rebelde ang nangangamba na baka arestuhin sila sakaling magpasa sila ng aplikasyon, lalo tigit ang mga nagtatago at may mga nakabinbin pang arrest warrant. Matatanda ang inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Abril ang Memorandum Order No. 36 na nagpapahintulot sa Safe Conduct Pass, alinsunod na rin sa hiling ng National Amnesty Commission. Ibig sabihin, bawal dakpin ang mga rebelding mag-a-apply ng amnestiya. Epektibo ang Safe Conduct Pass sa loob ng 15 araw simula sa petsa na binigyan nito ang isang rebelding nais magbalik loob sa pamahalaan. Ayon naman sa OPAPRO, ilang lugar na lang ang kanilang binabantayan na may presensya pa rin ng makakaliwang grupo na karamihan ay nasa rehiyon ng Bicol. May limitations yung Safe Conduct Pass. Kailangan we will obey yung rule of law at the same time, ang lahat ng gagawin po natin ay legal. I will encourage everybody, especially yung mga natin, yung mga ating former rebels, yung mga tinatawag nating mga peace advocates na gustong mamuhay ng normal at natural. Kailangan mag-apply na po tayo kasi March 2026 na po ang deadline po sa application. Samantala, pinakamalaking bahagi o mahigit 70% ng panukalang pondo ng OPAPRO sa susunod na taon ay ilalaan sa pamana programa o payapa at masaganang pamayanan. Ang national framework ng gobyerno sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa mga tinatawag na conflict-affected area. Dadagdagan ang pondo para sa scholarship ng former combatants at kanilang pamilya at ng indigenous people. Bibigyang prioridad din ang rehabilitasyon ng conflict-prone communities sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. They all agreed, the two gentlemen and the lady senator agreed na bigyan kami ng mas malaking budget for educational packages. We are also trying to implement some assistance for basic and higher education. Samantala, welcome naman sa OPAPRO ang pagpapaliban ng unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections sa March 31, 2026 mula sa dati nitong schedule na October 13, 2025. Ayon sa ahensya, magandang pagkakataon ito na palakasin ang information dissemination sa mga residente ng BARM tungkol sa makasaysayang eleksyon at paigtingin pa ang implementasyon ng peace process sa pagkakaroon ng patas at mapayapang halalan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.